Hukom, ano ang gagawin mo kung nakita mong sinunog ang kaibigan mo? Ako kasi, hindi ako nakagalaw noon. Natulala lang ako habang unti-unting natutupok ng apoy ang bahay nila. Totoo pala yun, no? Na mapapangunahan ka ng takot para sa sarili mo. Pero di naman ako pumayag na manatiling salot ang tingin ng mga kapitbahay namin sa kanya. Kaya naman ginawa ko ang lahat para malaman kung ano ang totoong dahilan ng pagkamatay ng mga pasyenteng ginamot ng kaibigan ko at ng nanay niya. Hindi ko naman akalain na mas seryoso at mas malaki ang problemang nasa likod ng lahat. Hukom, ako nga po pala si Marisa, hindi ko tunay na pangalan. At hayaan yung ikwento ko kung paanong ang batas ay nailagay sa sariling kamay para makamit ang hustisya. Aba, Lucas! Himala at napadpad ka rito sa atin. Aba, ibang-iba na ang forma natin ngayon Matikas at malaki ang katawan. Ano pa, pinsan? Anong ano pa? Wala na, no? Gwapo! Gwapo, Marisa! Ano ka ba? Hindi ako sinungaling na tao, pinsan. Pasensya na. Hindi ko ugaling magsabi ng hindi totoo. Bulag ka lang siguro kung hindi mo makikita na gwapo ako, no? Ha? Tsaka mo kayo. Saka isa pa. Nakita ko kung paano mo sinuot ang bestida ni Tia nung nagpatuli ka. Walain mo yun? Parang di umiyak sa sakit nun Uy, ano ka ba? Pastis-pas na yun, Sus! Siguro may pinupormahan ka na, no? Pakilala mo sa akin at akong bahalang sumira ng image mo sa kanya. Wala, no? Ano ka ba? Ang daming trabaho sa opisina, kaya paano ko hahanap ng mamahalin? Sus! Ang sabihin mo, takot ka lang talagang mabasted. Sa pangit mo ba naman na yan Ito naman, makapangit ka dyan, Uy! Ay, isip bata ka pa rin talaga, no? Kasi, bata pa naman talaga ako, no? Oo na. Hindi na talaga ako magsasalita. Ay, Marisa siya nga pala. Saan ka ba pupunta? Ang aga pa. Nako, alam ba ni Tia ang paglabas mo? Sobrang aga pa kaya. Hindi pupunta lang naman ako kina Ate Lucia. Sinong Lucia? Tsaka mabuti pa siya, tinatawag mong ate. Ay, bakit? Gusto mo ba na tawagin rin kitang ate? Loko-loko ka talaga. Paano ba naman tunog na iinggit ka, no? 10 taon ng tanda ko sa'yo, no? Bakit di mo ko matawag na kuya? Bakit? Required ba yon? Ay, nako. Kaya wala kang ka-close na pinsan natin eh. Anong tawag mo sa sarili mo? Hindi ka pamilya, ha? Ay, nako Marisa, ewan ko talaga sa'yo. Teka, siya nga pala. Kuya, bakit ka nandito? Wala kang pasok? Naka-uniforme ako, di ba? Mukha bang wala akong pasok? Bakit ka nga nandito? Dito na kasi ako sa bayan nakadestino. Talaga? Di mas mabuti yan para may kasama si Lola sa malaking bahay. Kaya nga eh. Hoy, huwag kang loloko-loko ha, at ako pang makakahuli sa'yo. Naku, itatanggi talaga kita sa presinto. Naku, ang sama mo talaga kahit kailan. O siya, malilate ako sa trabaho. Alis na ako ha. Sige, mag-iingat sila sa'yo. Naku, lalo silang mag-ingat sa'yo, no? Ano naman tong mga chismosang to, mga marites? Ang agang magchismisan. Ay naku, kailan kaya sila magbabago? Mukhang almusal talaga ang chismis kasama ng kape. Hukom, hindi ko na lang pinansin yung mga marites at dumiretso na ako sa bahay ni Ate Lucia. Walang tao sa bakuran nila kaya kumatok na ako sa kanilang pinto. Ate Lucia! Ate Lucia! Sandali lang. Ay, naku, mabuti na lang talaga. Binuksan mo agad. Bakit? Alam mo bang may namatay na naman daw, ha? Teka, hindi ko alam yan Kami na naman ba ang suspect? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit halos lahat ng ginagamot nyo namamatay. Hindi ko rin nga alam Wala naman kaming ginagawa ni nanay. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na wala na tayong pakialam sa opinyon ng mga tao? Pasasaan ba't makikita din nila ang katotohanan na wala tayong ginagawang masama? Pero, Tia, hindi po ba mas maganda kung linawin din natin ang tungkol dito? Para saan pa, ha? Makikinig ba sila, iha?
Pero baka rin ho kasi makatulong. Hindi naman ho lahat ng taga-baryo sarado ang utak. Paano ka nakakasiguro doon, ha? Nay, tama na ho. Pasensya na. Gusto lang hong makatulong ni Marisa. Hindi naman ako galit, iha. Gusto ko lang na magising tayo sa katotohanan na wala ng pag-asa pa na paniwalaan kami ng mga taga dito sa baryo. Hindi ko na rin alam kung paanong may mga tao pa rin na nagpapagamot kahit sira na ang imahe namin ni Lucia. Marisa, ano daw ba ang ikinamatay? Katulad ng dati, duguan daw at wala nang laman loob na nakita sa katawan. Yun, ganun. Hindi ko talaga alam kung bakit nangyayari sa atin to, Nay. Ang mahalaga ay alam natin ang totoo. Wala tayong kasalanan. Hindi na po importanteng sasabihin ng ibang tao. Tama. Ginawa natin ang lahat para iligtas sila. Hindi para patayin. Bakit Marisa? May sasabihin ka ba? Ang kumakalat sa baryo, ang balita. Kaya raw pinapagaling niyo ang mga tao ay para patayin din. Para malusog kung kakainin niyo na. Grabe. Malaking kalokohan yan. Nay, ano bang pwede nating gawin? Wala. Manalig na lang tayo na matatapos ito, Lucia. Pero Nay, paano kung hindi? Paano kung hindi matapos ito? Hindi mo ba pinapakinggan ang mga biling ko at pangaral sa iyo, ha? Nay, ang tagal na nating pinagdadasal na sana matapos na ang problema nating ito. Pero bakit ho hanggang ngayon may problema pa rin? Ay ngayon ka pa talaga magkakaganyan, ha? Narito ang kaibigan mo. Ay, naku, pasensya na po ha. Mauuna na po muna siguro ako. Sige, Ate Lucia. Naku, hindi ganun ang ibig kong sabihin, iha. Mukha po kasing kailangan yung munang mag-usap. Marami pa akong kailangan gawin. Wala akong panahong makinig sa mga sasabihin mo, Lucia. Naku, lagot ka talaga mamaya sa akin. Nay naman. Hintayin mo ako matapos at dun tayo magtutos. Ate Lucia, ayos ka lang ba? Hindi ko na alam kung paano namin papatunayan sa kanila na inosente kami. Bakit kaya hindi natin imbestigahan kung sino talaga ang pumapatay? Paano yun, Marisa? Maraming paraan, ate. Kung iisipin natin, pwedeng-pwede nating linisin ang pangalan nyo eh. At sa tingin mo ba, maniniwala sila? Ang pagkakaalam ng lahat, hindi kami pwedeng pagkatiwalaan. Na mga halimaw kami. Kung ilalatag natin ang ebidensya, wala na silang dahilan para hindi maniwala, di ba? Pero, paano naman namin gagawin yun? May pinsan akong bagong destino dito sa bayan. Mabait yun. Sigurado ko makakatulong siya sa atin. Ay naku, nakakahiya naman kung mang-aabala pa kami ng pulis. Ano ka ba? Wala ka bang tiwala sa akin? Ay naku, mabait yung pinsan ko. Nasa tama rin ang pinaglalaban kaya alam kong tutulungan niya tayo. Sige. Ikaw ang bahala, Marisa. Pero hindi naman kami mamimilit. Kung hindi kaya ng oras niya, hindi naman niya kailangan tumulong. Sa katunayan, Hukom, nung mga oras lang din na yon pumasok sa isip ko na magpatulong kay Lucas. Kilala ko si Lucas, tapat siyang pulis at walang inuurungan, kaya alam kong matutulungan niya kami kung sakali. Kaya naman nung hapon din na yon, hinintay ko talaga ang pagdaan ng pinsan ko sa harapan ng bahay namin. Sakto din na inutusan ako ni nanay na magwalis ng bakuran nang maabutan ko si Lucas na pababa ng tricycle. Agad akong huminto sa pagwawalis at hinintay siyang makalapit. Naramdaman niya yata na may nakatingin sa kanya kaya napalingon siya. Nagtama ang paningin naming dalawa. Nagtataka niya akong tiningnan hanggang sa nagpasya na siyang lumapit sa pwesto ko. Bakit Marisa? Ano na naman kailangan mo? Hindi ako mang-aaway. Huwag kang mag-alala. Kung magugustuhan ko ang sagot mo, Ay, sana naman. sa hihingin kong pabor sa'yo. Nako, sinasabi na eh. Ano bang klaseng pabor yan at parang napaka-importante sa'yo? May bagong kaso ng pagpatay sa isang lalaki, di ba? Paano mo nalaman ng tungkol dyan?
May tenga ang balita, Lucas. Ano ka ba? Anong kinalaman naman dun sa pabor na hihilingin mo? Anong sabi nung report sa inyo? Baliw ka ba? Confidential yun, no? Hindi ko naman ipagsasabi. Ano bang akala mo sa akin, ha? Madaldal, marites, chismosa. Yun ang alam ko. Ano nga? Basta wag mong sasabihin kahit kanino, ha? Iniimbestigahan pa kasi at ayaw rin ni Chief na naantala yung operasyon namin. Uy, ano nga? Sabihin mo na. Yung mag-inang Mila at Lucia ang tinuturong primary suspect. Manggagamot daw yung mga yon at yun ang huling nakausap ng biktima bago namatay. Sinasabi ko na nga, be. Sinasabi ang ano? Uy, tulungan mo kong linisin ang pangalan nila, Ate Lucia. Sige na. Ano? At bakit ko naman gagawin yun? Di ba sinabi ko naman sa'yo na pwede akong masibak sa serbisyo kung gagawin ko yan? Tapos gusto mo pang tulungan kita? Dahil wala naman kasi silang kasalanan. Inosente sila, Lucas. Ha? Paano mo naman nasabing inosente sila? Dahil kaibigan ko si Ate Lucia. Kilala ko siya. Alam kong hindi nila magagawa ang mga bagay na binibintang sa kanila, no? Paano ka nga nakakasiguro na tamang pagkakakilala mo sa kanila? At hindi yung peking katauhan lang para mabilog ka. Di ba? Posible naman yon. Ay nako, Marisa. Pasensya ka na ha. Pero di kita mapagbigyan sa hinihingi mong tulong. Subukan mo lang, Lucas. Sige na, please. Pakiusap naman. Teka lang. Inutusan ka ba niyang gawin to? Ako may gustong gawin ng bagay na to. Hindi nga niya gusto na humingi ng tulong sa'yo dahil nahihiya siya eh. Alam mo, sa sobrang brutal na nangyari sa biktima, di ko akalain na mahiya pa pala siya. Dahil hindi naman talaga siyang gumawa nun. Yun. Sige nga, paano mo nasabing hindi siya lang gumawa ng krimen na yon? Nandun ako. Nakita ko kung paanong gustong-gusto nilang iligtas ang pasyente. Kaya paano mo masasabing sila ang pumatay sa kanila, ha? Marisa, walang laman loob yung mga biktima. Isa lang ang ibig sabihin ng bagay na yon. Halimaw at hindi normal na tao ang pumapatay. Kaya malamang sa malamang gugustuhin ng mga halimaw na kumain ng malusog na katawan, di ba? Kaysa naman yung may sakit. Lucas, sige na, please. Nakikiusap ako. Alam mo, kung lahat ng bagay ay madadaan lang sa pakiusap, Marisa, di na natin kailangan ng pulis. Kahit silipin mo lang, sige na. Sige, susubukan ko ha, pero hindi ako makikialam. Yun lang ang magagawa ko dahil hindi ko pagtatakpan ang kaibigan mo. Hindi ko naman hinihingi na pagtakpan mo sila eh. Gusto ko lang ng pag-iimbestiga na walang tinatagong butas, yun. Kung pag-iimbestiga lang ang gusto mong gawin ko, gagawin ko yun. Pero hindi yung pagtatago ng ebidensya. Wala namang ganun mangyayari dahil wala naman kaming tinatago. Ay, sana lang talaga tama yung panig na pinaniniwalaan mo. Naniniwala ako kay Ate Lucia. Alam kong hindi niya yun magagawa. Basta, wala akong papanigan. Yun lang ang magagawa ko, Marisa. Sapat na yun. Alam kong nasa tama ako. Sana nga, hindi ka magsisi. Ang pagsisisihan ko yata ay yung hindi ko sila matutulungan. Ay, sige na. Mauna na ako, ha? Baka magluto pa si Lola. Sayang naman tong binili kong pagkain, no? Sige. Salamat, Lucas, ha? Ay nako, wag kang masyadong masaya. Di pa tayo sigurado kung magugustuhan mo yung kalalabasan ng investigasyon. Kung walang magic na mangyayari sa pag-iimbestiga, alam ko malilinis ang pangalan nila. Sigurado ako. Hukom, sobrang gaan ang pakiramdam ko noong mga oras na yon. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik sa dibdib kahit na ang totoo ay di naman talaga ako ang may problema. Kaya naman ganado akong tapusin ang pagwawali sa bakuran bago ako nagpaalam kay nanay na pupuntahan saglit sina Ate Lucia. Pasado 6:00 na ng hapon noon, kaya di na katakataka na madilim na ang paligid. Halos wala na ring mga tao sa labas dahil maaga talagang nagsasara ng pinto ang mga tao sa amin. Naabutan kong magsasara na sana ng pinto ng kanilang bahay kubo si Ating Lucia nang makita niya ako. Hinintay niya akong makalapit at agad na pinapasok sa kanila. Oh, Marisa, bakit parang ang saya mo yata? Ate Lucia, tutulungan tayo ni Lucas, yung pinsan kong pulis. Talaga? Nakausap mo na siya? Oo, alam ko matutulungan niya tayo, lalo na at inosente kayo, di ba? Sana lang talaga mapadali na ang lahat, ano?
Huwag kang mag-alala ate. At least may nakuha na tayong tulong, di ba? Teka, ano yung pinag-uusapan nyo? May maganda po akong balita, tiya. Bakit? Ano yon ha? Tutulungan po tayo ng pinsan kong polis. Sigurado po ako malilinis natin ang pangalan nyo. Bakit kailangan linisin kung hindi naman kaming may kasalanan kung bakit madumi ha? Nay, hindi ho ba mas maganda yon? May tutulong na sa atin. Yun naman ang gusto natin nung una pa lang, di ba? Ang malinis ang pangalan nating dalawa. Sigurado ka bang tutulong ang pinsan mo at hindi katulad ng iba na nananatiling pulpol? Tia Mila, maayos pong pulis yung pinsan ko. Hindi po siya kagaya ng iniisip nyo. Hindi siya katulad ng ibang mga pulis. Ay, ganun ba? Di mabuti kung ganon, di ba? Pinag-usapan lang namin ni na Tia Mila ang tungkol sa pinsan ko. Madilim na noon nung nagpaalam ako sa kanilang uuwi na ako. Habang naglalakad ay natigilan ako nang makitang may ilang mga taong paparating. Nagtago ako sa isang puno at pinagmasdan sila hanggang sa makalampas. Nagtataka ako dahil kakaiba talaga ang kilos nila. Ang mukha nila ay puno ng galit at kaseryosohan. May daladala silang mga sulo habang tinutungo ang daan na pinanggalingan ko. Agad akong binalot ng kaba nung mga oras na yon, Hukom. Titig na titig ako sa kanila at hindi ko namalayan na sumusunod na pala ako sa kanila. Hanggang sa tuluyan kaming nakarating sa bahay na pinanggalingan ko. Nanlambot ako at napasigaw nang sabay-sabay nilang inilapat ang apoy ng kanika nilang sulo sa kubo ni na Ate Lucia at Tia Mila. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa lang sa kahoy, pawid at kugon ang bahay na yon. Nangilabot ako habang pinanunood ang nangyayari. Hindi ako makagalaw at makagawa ng kahit anong hakbang para pigilan yon. Inaamin ko, Hukom, na nung mga oras na yun pinangunahan talaga ako ng takot. Napakatinding takot. Ang tagbong yun ang daladala ko hanggang sa makauwi ako at magpahinga. Hukom, ilang araw akong hindi makatulog ng maayos sa kakaisip dahil sa nangyari. Isang araw, maaga akong bumangon. Naabutan ko si Lucas bago siya pumasok sa trabaho. Ilang araw ko rin kasi siyang hindi kinakausap. Hoy, Marisa! Kumusta? Ayos ka na ba? Sa itsura mo, mukhang hindi pa eh. Ang putla mo na at lubog na yung mga mata mo. Nagpupuyat ka ba? Hindi lang ako makatulog. Bakit? Dahil ba sa nangyari sa kaibigan mong si Lucia at sa nanay niya? Ha? Ha? Hindi ba galing ka sa kanila nung gabing yun na bago maganap yung sunog? Ang sabi ni Tia gabi ka na raw umuwi noon. Saan ka naman galing kung hindi ka dun galing, ha? Hoy Marisa, magsalita ka. Wala kasi akong nagawa. Wala kang nagawa? Nakatayo lang ako noon habang pinapanood kung paano nila sinunog yung bahay ni Ate Lucia. So tama nga ako. Pwede kang mag-witness sa kung anong totoong nangyari. Wala akong ginawa. Wala akong nagawa para sa kanila. Hindi ko sila natulungan man lang, Lucas. Pues, ngayon nila kailangan ng tulong mo. Kailangan mo sila bigyan ng hustisya. Pero natatakot ako. Marisa, kasama mo ako. Hindi ba't sabi mo tutulong ka sa kanila? Naniniwala ka na bang inosente sila at walang kinalaman sa mga pagpatay? Pinatay rin sila. Alam ko natatakot lang ang mga taga-baryo kung bakit nila nagawa yun. Ayaw na nilang may mamatay ulit. Naiintindihan ko. Pero mali na kila Ate Lucia binunto ng lahat, ganong hindi naman sila may kasalanan. Sige, ganito na lang ha. Tutulungan kitang malinis sa pangalan ng mag-inang yon. Kung tutulungan mo rin ako bilang witness sa kaso ng mga pinatay. Kaso? Anong kaso? Kailangan may managot sa mga nangyayaring pagpatay sa mga biktima. Marisa, kilala mo ako. Hindi ko kayang tumalikod sa isang kasong hindi pa tapos at di nabigyan ng hustisya ang biktima. Pero sa gagawin mo, posibleng pati sa'yo magalit ang mga tao. Kamuhian ka nila at iwasan katulad ng ginawa nila sa mag-ina. Wala akong pakialam sa mga bagay na ganon. Ang mahalaga lang sa akin ay yung trabaho ko. Sige, magtulungan tayo, Lucas. Hindi ko hahayaan na mapunta sa wala ang pagkamatay nila Ate Lucia. Kaya naman kahit wala pang ligo, ay sumama ako sa opisina ni Lucas.
Pagdating namin ay abala ang mga katrabaho niya sa kanya-kanyang ginagawa. Saglit na tumigil ang kaguluhan nang pumasok ang isang lalaking may edad na. Yun ang kanilang hepe ayon sa nabasa kong titulo sa kanyang uniforme. Sumunod ako sa pinsan ko nang sinundan niya ang kanilang hepe. Agad na tigilan ang lalaki nang mapansing kaming dalawa ni Lucas na sumusunod sa kanyang likuran. Anong kailangan niya, Mendez? At sino itong kasama mong babae? Kaibigan ho siya ni Lucia. Gusto kong mag-witness sa kaso ng mga patayan dito. Gusto ko sanang hawakan ang kaso na to, Chief. Aling kaso naman ang nasaksyan ng dalagang yan? Yung sa mag-ina hong pinatay. Yung sinunog ho yung bahay. Yung manggagamot ko, no? Hindi mo ba alam ang kaso ng mag-ina case closed na? Ho? Paano nangyari yun eh? Kasama ko ho ang witness. May lumutang na witness kanina. Ayon sa kanya sinunog ni Aling Lucia ang kanilang bahay kagabi. Hindi ho totoo yan. Sinunog ho sila. Nakita ko. Nakita mo, Iha? Pero bakit hindi ka nagsalita? Wala kang ginawa kung ganun. Bakit hindi mo pinigilan? Kahit gustuhin mong bigyan ng hustisya ang nangyari kina Lucia, hindi naman pwedeng ibuntun sa iba ang kasalanan na si Lucia din ang may kagagawan. Pero Chief... Wala na tayong magagawa, Mendez. Sarado na ang kaso ng mag-inang yon. Huwag mo nang pagkaksayahan ng panahon yon, ha? At natapos na yon ng ibang team. Marami namang ibang kaso dyan na dapat mong trabahuhin, ha? Chief naman... Nako. Marami pa akong kailangan tapusin. Bumalik ka na sa trabaho, ha? At ikaw, Iha, umuwi ka na. Sige ho, ihatid ko na muna siya, Chief. Pero paano nangyari yun? Ano yun, ha? Shh! Di ko rin alam. Ano? Kapapasok lang sa inyo ng balita tapos case closed na kaagad? Ni hindi sumailalim sa investigation? Kumalma ka muna, Marisa. Walang mangyayari sa init ng ulo mo. Paano ko kakalma? Halatang halata na may ginagawa kayong magic dyan sa loob. Hoy! Alam mo higit sa lahat na hindi nabibili ang katapatan ko sa batas. Paanong nangyari nga ang bagay na yun, ha? Basta may mali. Hindi pa ba obvious? Kahit bulag, kitang-kita na bulok ang sistema nyo. Hayaan mo, tutulungan pa rin kita. Pero paano? Sarado na daw yung kaso. Ano nang mangyayari? Pero di naman nila sinabing bawal imbestigahan, di ba? Baliw ka ba? Alam mo bang ginagawa mo? Yung consequences niyan? Pwede kang pag-initan ng mga kabaro mo o ang pinakamalala, mawalan ka ng lisensya. Kesa naman hayaan kita mag-isa, di ba? Babae ka pa rin. Masyadong delikado para sa'yo kung kikilos ka na mag-isa. Huwag mo nga akong maliitin dahil lang sa babae ako. Hindi naman kita minamaliit. Siya. Sige na, wala rin palang kwenta ang pagsunod ko sa'yo dito. Basta mag-iingat ka, Marisa, ha? Nako, sila ang mag-ingat sa akin at mainit ang ulo ko. Baka sila mapagbuntunan ko. Kumalma ka nga. Ay, nako. Pag-uwi ko sa bahay, saka na lang tayo mag-usap, ha? Ano pa nga ba? Wala naman tayong magagawa eh. Nangako na ako, Marisa. Hindi mo kailangan bitbitin lahat. Oo na. Uwi na ako. Baka hinahanap na ako ni nanay dahil bigla akong nawala eh. Sige na, salamat ha. Hindi na nga nakasagot ang pinsan ko dahil nagsimula na rin akong maglakad pa uwi. Habang naglalakad ay bakas sa mukha ng mga taong nakakasalubong ko ang galit nila sa akin. Hindi ko alam pero ang pinaka naisip ko lamang na dahilan ay ang pagiging malapit ko kay Ate Lucia. Dinig na dinig ko ang mga bulungan at dahil tungkol kina Ate Lucia na naman ay mas binilisan ko na lang ang paghakbang ko para makawala na sa mga mapanuring mata ng mga taga-baryo. Nakauwi ako sa bahay na masamang-masama ang loob. Isama pa ang konsensya na kinakain ng sistema ko. Wala akong ginawa hukom. Yun lang ang bumabalot sa isip ko, kaya naman hindi ko rin maalis ang pagsisisi dahil naging duwag ako noong mga oras na yun. Alam ko naman na yun ang iniisip nyo. Oo, napangunahan ako ng takot para sa sarili ko. Pero hindi mababago nun na gusto kong bigyan sila ng hustisya. Hinintay ko talaga si Lucas na makauwi nung hapon na yon. Ilang minuto pa ay dumating na siya kaya tinawag ko agad. Pumasok siya sa bahay namin at base sa ekspresyon sa mukha niya ay hindi magandang balita ang dala niya. Oh, ano Lucas? Anong balita? Hindi pinayagan ni Chief na magbanggit ng kahit ano tungkol sa kaso ng mag-ina. Sinasabi ko na nga ba eh.
Alam kong may mali kanina pa lang sa hepe ng opisina nyo. Ano, wala ka nakuhang kahit na ano ha? Kahit pataguman lang sana? Wala eh. Ang hindi ko maintindihan kung bakit makikialam si Chief sa kaso na to. Hindi na ako magugulat kung malalaman natin na may kinalaman siya dito. Ano naman ang magiging alam niya? Malay ko. Alam mo sa katulad mong pulis, iilan na lang ang hindi nabibili ng pera. Shh! Hinaan mo nga ang boses mo. Baka mapahama ka pa. Alam mong hindi maganda na marinig ka ng ibang tao. Kasiraan yan sa mga pulis sa baryo ha. Pwede kang makasuhan. Anong pakialam ko sa ikakaso nila? Ganyan ka, palibhasa alam mong di ka papatulan ni Chief. Ipapakita lang nila kung gaano sila kapeti kung papatulan nila ako. Kung papatulan man ako, di baka guilty as charged ang chief of police nyo, di ba? Marisa, ano ka ba? Hindi ba pwedeng ingatan mo naman yung bunganga mo? Kasama mo pa rin ako ha, at pulis ako. Hindi magandang tingnan. Bakit hinahayaan mo ako kung ganon ha? Marisa naman eh. Oo na, hihinto na. Nakakainis ka naman eh. Sa pinapakita ni Chief ngayon, mas lalo kong gustong alamin kung anong totoong nangyari. Kung sino ang pumatay at kung bakit. Teka, hindi ba ang kasong sinasabi mo lang naman ay yung kila Ate Lucia? Yung pagkakasunog ng kubo nila? Oh, So, ibig sabihin, hindi pa kasama yung mga recent cases na mga namatay nilang pasyente. ang totoo kasama na yun sa mga kasong sinara. Ano? Dahil wala nang mga possible suspect, sinara na. Anong klaseng sistema ba ang meron sa baryong ito? Hindi ba dapat mas lalo silang maghanap ng suspect o ibang butas na baka mali iniisip nila kaya kailangan ng bagong lusot? Wala na tayong magagawa dyan. Hindi ko alam kung paano din nangyari yun eh. Ngayon lang ako nakakita ng pangingialam ng hepe sa isang kasong hindi naman niya sakop dahil hindi niya kaano-ano yung mga biktima. Paano na ngayon? Ano nang gagawin natin? Hindi gagawa tayo ng sarili nating investigasyon. Sandali, hindi ako pulis pero alam kong bawal ang gagawin mo. Anong gusto mo? Hayaan kita mag-isa. Alam ko namang gagawin mo ang lahat para malaman ng totoo tungkol sa pagkamatay ng kaibigan mo. Teka, hindi ba mapapahama ka sa gagawin mong yan? Hindi. Kung walang makakaalam. Teka, paano kung puntahan natin ngayon ang bahay kubo? Pero teka, ano pala nangyari sa mga katawan nila? Saan nakaburol? May dalawang sunog na bangkay na nakita sa bahay na pinaghihinalaan na katawan ng mag-ina. Hinihintay pa ang DNA test para makumpirma kung katawan nga nila yon. Ha? Imposible nang makilala ang mga bangkay, Marisa. Kaya kahit sarado na ang kaso nila, sinisiguro pa rin kung katawan nga nila yung nandoon. Paano kung hindi? Ano mangyayari? Magiging wanted sila, ganon? Hindi ko alam ang buong proseso ng kaso, Marisa. Paano hindi mo alam? Hindi ba pulis ka, Lucas? Gaya nga ng sabi ko, ngayon lang ako nakakita ng kasong minadaling isara kahit na may mga tanong pa rin. Sa normal na proseso kailangan pa ng autopsy ng mga katawan habang naghihintay ng isang buwan para sa mga kamag-anak na gustong i-claim yung bangkay. Pero itong kaso ng mag-ina, hindi ganun ang nangyayari. Parang may tinatago sila na ayaw nilang isa publiko. Paano yung mga taga-baryo na sumunog ng bahay nila? Ano nangyari sa kanila ngayon? Wala namang witness Paano wala? Nandun ako. Ako nga ang witness, di ba? Oo, pero hindi ka kasi nagsalita kaagad. Kung ganun, wala nang chance. Hindi ba pwedeng sumunod ako doon, sabihin ko, nakita ko, nandun ako. Parang lumalabas, hindi na nga. Ang totoo, Marisa, parang ginagago na nila yung batas Mahirap kalaban yung mga nasa taas. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganito Mabubuti silang tao, Lucas. Bakit hindi nila maibigay sa mag-ina ang hustisya? Hukom, sinumpa ko talaga ang nagpapalakad ng opisina nila. Hindi ko maintindihan kung bakit napakadali para sa kanila na bigyan ng hustisya ang iba pero hindi maibigay dun sa mag-ina. Pagkatapos namin kumain ni nanay, lumabas ako para puntahan si Lucas. Saktong pagdating ko sa kanila ay tapos na silang kumain ni Lola. Kaya naman nagpaalam na rin siya na lalabas muna saglit. Kakaiba ang hangin habang nilalakad namin ang daan papunta sa nasunog na bahay ni na Ate Lucia. Pagkarating ko doon ay nakita kong sunog nga ito. Mula kasi nang mangyari ang pagsunog sa kanila ay wala na akong lakas ng loob para puntahan ang lugar. Kagaya ng sinabi sa akin ni Lucas,
halatang wala na talagang mabubuhay sa paraan ng pagkakasunog. Hukom, napakabigat ng dibdib kong lumapit sa nasunog na bahay. Hindi ko mapigilan na igala ang mga mata ko at napaluha sa nakita. Hindi ko alam kung paanong sakit yung naranasan nila. Hindi ko kayang isipin. Tatagan mo ang loob mo. Kailangan mo maging malakas para sa kanila, ha? Para mabigyan mo sila ng hustisya. Lucas, kasalanan ko eh. Kung sana tumulong ako. Kung sana nilaban ko yung takot ko. Sana buhay pa sila. Hindi mo naman ginusto yung nangyari. Paano hindi ginusto? Lucas, kaibigan ko si Ate Lucia at wala akong nagawa para tulungan siya. Ay nako, tama na nga yan. Mag-ikot-ikot na muna tayo para malaman kung may makukuha tayong ebidensya. Hindi ko kayang isipin kung anong naranasan nilang sakit. Grabe, tingnan mo oh. Hindi mo kailangang isipin ang bagay na yun. Mas lalo ka mahihirapan na tanggapin ang lahat kung patuloy mong iisipin ang bagay na yan. Pero hindi ko maiwasan na isipin eh. Marisa, hindi gugustuhin ni Lucia kung patuloy mo siyang iisipin at sa bawat pag-iisip mo sa kanya, isisisihin mo ang sarili mo. Hindi ba at kaibigan mo siya? Mabuti siyang kaibigan, Lucas. Kaya imposible talaga ang mga bagay na binibintang sa kanya. Sa kanila ni Tia Mila. At kaya tayo nandito para patunayan ng bagay na yan. Kumuha ng ebidensya para linisin ang pangalan nila, ganun. Sa bagay, tama ka. Sa ngayon tayong dalawa pa lang ang nasa panig nila. Mas mahirap ang laban na to kaya gusto kong tatagan mo ang loob mo para sa kanila. Habang nag-iikot kami sa lugar, ay natigilan kaming dalawa nang marinig ang kaluskos sa damuhan. Agad kaming nagtago sa dulong bahagi ng bakuran sa may malaking puno. Nagkatinginan kami bago sumilip para tingnan kung sino o ano ang gumawa ng ingay. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang kakaibang nilalang. Malaki ang pangangatawan nito at balot ng itim na balahibo. Matikas din ang kanyang tindig at kapansin-pansin ang mahaba at puti nitong buhok. Halos mapasigaw ako nang pulutin niya ang isang nasunog na kawayan at saka inihagis malapit sa pwesto namin. Mariin akong hinawakan ni Lucas at sinenyasan na huwag gumawa ng kahit na anong ingay. Hukom, hindi ko maipaliwanag ang takot sa dibdib ko habang nakatingin sa halimaw na sinisira ang bawat mahawakan niya, na parang ayaw niyang magkaroon pa ng pagkakakilanlan ang mga tumira sa bahay na yon. Ilang minuto rin kaming nakatago hanggang sa tumating ang hepe ng pinsan ko. Pareho kaming natigilan sa nakita. Hindi man lang nakitaan ng takot ang lalaki nang makita ang halimaw. Para bang matagal na silang magkakilala. Kumusta? Nakuha mo na ba ang gusto mo? Sirain ng lahat at walang dapat matirang bakas ni Namila. Ha? Sigurado ho ba kayo dyan sa gusto nyo? Hindi ko naman kailangang ulitin ang mga sinabi ko, hindi ba? Hindi naman ho. Mabuti kung ganun nga. Gusto kong sirain lahat ng bagay na may kinalaman sa babaeng yun. May problema ho tayo tungkol dyan. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang makarinig ng problema. Solusyonan mo! Huwag kang tatanga-tanga! Hindi naman po. Meron lang ho kasing babaeng lumapit sa presinto kanina. Kasama siya ng bagong destinong pulis. Ang sabi niya sa akin ay nakita raw niya ang buong pangyayari. Pinapaalam ko sa mga tauhan ko kung sino yon at kung anong kinalaman niya sa pulis na kadedestino pa lang din sa presinto. Kung problema ang bagay na yan para sa'yo, ay gusto kong gawan mo na kaagad ng solusyon. Pero, mas maganda siguro kung ako ang gagawa ng bagay na yon. Pero kung lalabas ho kayo, siguradong kakalat sa baryo. Sino bang may sabing mananatiling buhay at makakapagkwento pa ang pagpapakitaan ko? Pero Gusto ko ng mabilis ang sagot sa babaeng yan. Ayoko ng tatanga-tanga, ha? Bukas na bukas ay kailangan ko ng impormasyon ng babaeng yon. Ako nang bahalang bumisita at maghandog ng regalo sa kanya. Hoy, Marisa, umalis na tayo. Ako ba yung pinag-uusapan nila? Walang ibang dumalo sa presintong babae kundi ikaw. Ako, Lucas, anong gagawin natin? Basta wala na tayong oras para dyan. Kailangan na natin umalis dito. Paano?
Kung makikita nila ako, tsak na makikilala nila tayo. Basta, halika na. Naku, Lucas, hindi ko kaya. Marisa, di tayo pwedeng magtagal dito. Mapapahamak tayo, halika na. Wala akong nagawa noon nang tuluyan na akong hinila ni Lucas papalayo sa lugar na yon. Mabibilis ang hakbang niya, kaya naman hinihingal akong sumusunod sa kanya. Tumigil lang siya nang tuluyan na kaming nakalayo sa sinunog na bahay. Hukom, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nasaksihan. Pinipilit burahin ng isip ko yung mga nakita namin, pero patuloy yung bumabalik. Isa pa ang nakakakilabot na boses ng halimaw na parabang anumang oras ay aatake sa akin. Imbis na masagot namin ang ilang mga katanungan, ay nadagdagan pa. Kaya naman yun lang din ang inisip ko hanggang sa nasa tapat na kami ng bahay namin. Niyaya kong pumasok muna sa bahay namin si Lucas para mapag-usapan namin ang aming nakita. Natatakot ako. Paano kung bigla na lang siyang umatake? Paano kung bigla na lang kaming atakihin dito ni nanay? Hindi niya gagawin yun. Paano ka nakakasiguro doon, Lucas? Nadinig mo naman, di ba? Balak nga akong tapusin. Pero hindi pa ngayong araw. Kumalma ka. Maghahanap pa si Chief ng mga impormasyon tungkol sa'yo bago niya ipaalam sa halimaw. Na para bang wala lang sa'yong bagay na to, ha? Na para bang normal lang sa'yo mga to, ganon, ha? Wala rin naman kasi magagawa kung pareho tayong magiging aligaga. Mas lalo tayong hindi makakapag-isip ng mabuti. Pero paano kung umatake siya ngayon? Anong gagawin ko? Kailangan mong maniwala na hindi ka aatakihin ng halimaw ngayong gabi. Wala pa siyang alam tungkol sa'yo, kaya kailangan mo munang kumalma para mas makapag-isip tayo ng paraan. Teka, may ideya ka ba kung sino siya? Uy, sagutin mo nga ako. May ideya ka ba kung sino ang halimaw na balak akong patayin, ha? Wala, kaya kailangan mo ring mag-ingat. Huwag na huwag kang magsasalita ng mga bagay na magpapakita na nasa panig ka na mag-ina. Tandaan mo, yun ang pinaka-clue nila sa'yo. Baka hindi ko mapigilang hindi magsalita kung alam kong sobra na. Marisa, kung gusto mo pang mabuhay, makinig ka sa akin. Mahirap kalaban ng kalaban na hindi natin kilala. Hindi natin alam ang kaya nilang gawin laban sa'yo. Kaya hanggat maaari, gusto kong kumalma ka lang. Paano na? Ano nang gagawin ko ngayon? Makinig sa akin. Yun ang gawin mo. Magpapatuloy ako sa paghahanap ng mga tagpi-tagping impormasyon sa presinto. Mas kilala mo ang mag-ina. Sigurado kung may alam ka sa mga nakapalibot sa kanila doon. Anong kaso ba talagang iimbestigahan natin, ha? Kung sino ang pumapatay at kung anong dahilan niya kung bakit itinuturo niya sa mag-ina ang pagpatay na ginawa niya. Sigurado ka bang magagawa natin to, ha? Wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Pero hindi pa rin ako mapalagay hanggat hindi ko nalalaman kung sino yung kasama ng hepe. Sigurado akong may koneksyon sa mag-ina. Base sa mga salitang narinig natin kanina, galit na galit siya kay Mila Hernandez. Kung ganon, pwedeng lead ang bagay na yun. Pwedeng doon tayo magsimula. Alamin natin ang mga lalaking may koneksyon sa matandang manggagamot. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito yung nangyayari. Mabait na tao naman si Tia Mila. Wala siyang tinatapakang tao. Lahat ng mga lumalapit sa kanila para magpagamot, ginagamot niya. Dumating din dun sa punto na may ilan pang hindi nakakabayad pero hinahayaan lang niya. Hindi natin malalaman ang lahat kung hindi natin titingnan mabuti ang bawat butas. Sana lang sa ginagawa nating to, matulungan natin na matahimik ang kaluluwan nila. Hanggat nabahira ng pangalan nila sa baryo, tingin ko hindi sila tuluyang mananahimik. Kailangan nating ipamukha sa mga taong yan na wala silang kinalaman sa mga patayan. Na biktima lang din sila. Yun naman talaga ang plano Umpisa pa lang, di ba? Ang halimaw na yun. Sa palagay mo ba, siya ang pumapatay? Sa malamang-lamang. Paano napapasunod niya ang hepe, no? Paano parang tangang aso lang na sumusunod ang hepe nyo sa bawat utos ng halimaw na yun? Isa lang ang sagot sa bagay na yan. May mataas na katungkulan yung halimaw. Pero kung ganun nga, paano nagkaroon siya ng koneksyon sa isang manggagamot? Teka, ano namang masama ron? Mataas ang posisyon ng halimaw. Imposibleng bababa siya para makipag-ugnayan sa isang simpleng manggagamot lang na katulad ni Tia Mila? Hindi mo dapat minamaliit ang nagagawa ng damdamin, Marisa. Ano ibig mo sabihin? Hindi ako sigurado pero baka minahal nila ang isa't isa. Minahal?
Nagpapatawa ka ba? Nakita mo ba kung paano magalit yung halimaw? Kung pwede lang nasunugin ulit yung bahay, sigurado akong gagawin niya para hindi siya magkaroon ng alaala sa mag-ina. Hindi mo ba naisip na baka may kwento ang bagay na yun? Na may dahilan ang galit niya sa matandang manggagamot? Teka, sandali ha. Hindi pa rin maproseso ng utak ko ang gusto mong palabasin eh. Wala tayong nakukuhang official documents tungkol sa kasong to. Kaya kung kinakailangan natin gamitin ang bawat ugat sa utak natin, yun ang kailangan natin gawin. Pag-iisipan ko kung sino ang may sapat na kapangyarihan para utusan ng hepe. Di mga public officials. Teka, sandali ha. Parang may naalala ko. Ano yun? Hindi ko na masyado matandaan eh. Pero may nabanggit sa akin si Ate Lucia tungkol sa mga ex ni Tia Mila. Ano nang tatandaan mo? May politiko nga raw na ex yung nanay niya. Sabi niya ba kung sino? Hindi eh. Baka kasi ayaw lang din nilang makagulo. Kung ganun, unti-unti na tayong nagkakaroon ng impormasyon tungkol sa kasong to. Ang tanong na lang kung paano natin huhulihin ang walang yang yun at kung sino siya. Ang mahalaga sa ngayon may kaunti na tayong lead tungkol dyan. Susubukan kong dagdagan bukas ang impormasyon natin. Sigurado ka bang kaya mong bilugin ang ulo ng hepe nyo? Wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Pakiusap ko lang sana. Hindi siya makahalata. At malilintikan tayo kung mahahalata nila ang ginagawa natin. Binubuwis ko ang buhay ko at sa katrabaho ko para sa kasong to. Kaya sana naman mahanap natin ang katarungan. Lucas, mabait ang Diyos. Pinagpapala ang mga mabubuting tao. Hindi niya hayaan na mapahamak tayo. Teka, anong plano mo bukas? Balak kong sumama. Nababaliw ka na ba? Seryoso ako. Alam mong hinahanap ka nila tapos ganyan gusto mong lumapit sa kuta ng mga kalaban? Kailangan ko maging desperado sa mata nila para hindi nila paghinalaan na may ginagawa tayo. Ano sinasabi mo? Magpapakita ako sa opisina nyo. Pagkatapos, magmamakaawang pakinggan ng statement ko sa nakita. Kunwari, hindi na ako nakakatulog dahil inuusig ako ng konsensya ko. At sa tingin mo, gagana yung plano mo? Sa tingin mo ba, hindi? Hindi ko alam. Ang hirap ka pa ng sitwasyon eh. Baka mapahamak ka. Mapapahamak din naman ako lalo na at pinaiimbestigahan ako ng halimaw na yun, di ba? At hindi ko naman akalain na ikaw mismo ang lalapit at susugod sa gera. Kung walang kikilos, wala tayong mararating, Lucas. Ay nako, sumasakit ang ulo ko sa'yo, Marisa. Pagbigyan mo na ako rito, sige na. Hindi mo ko kailangan saluhin. At sa tingin mo, kaya kong hindi ka saluhin kapag nagkanda malas-malas na? Ayaw mo pa kasing aminin na ako ang paborito mong pinsan. Dahil ikaw lang talagang kailangan bantayan. Ikaw lang may pinakamatigas na ulo hanggang ngayon. Asus, di palambutin mo. Tignan mo nga yung mga sagot mo. Nakakainit na ulo at nakakataas ng dugo. Hindi ka talaga mabiro. Boring ng buhay mo, Lucas. Ay nako, bahala ka nga dyan. Uuna na ako. Oo nga pala, hindi nakakatulog si Lola na wala ka. Paano yun makakatulog kung ako lang naman ang kasama niya sa bahay? Sige na, umalis ka na. Basta daanan mo ko dito bukas ha. Sana naman hindi na kita kailangang gisingin. Mahiya ka naman, maaga ako nagigising no. Ay, sana nga. Sige na, umalis ka na. Chupi, alis na. Kung makatulak ka sa akin parang di mo kailangan ng tulong ko Hindi na ako nagsalita pa, Hukom. Pinagpatuloy ko ang pagtulak sa pinsan ko palabas ng bahay. Nang tuluyan na makaalis ay saka ko lang sinara ang pinto. Siguro dahil sa takot na pasukin kami ng halimaw ay nakailang silip ako sa kandado at siniguro kong nakalak na mabuti ang pinto. Saka pa lang ako pumasok sa silid. Hindi ko alam, Hukom, pero mabilis akong nakatulog at nagising na lang nang dahil sa ingay ng tumitilahok na manok. Agad kong inayos ang higaan ko bago lumabas ng kwarto. Naabutan kong nagkakape si nanay at pinagkape na rin ako na agad ko rin namang ginawa habang hinihintay ang pagdaan ni Lucas. Pagkatapos kong magkape ay dumiretso na ako sa banyo para maghilamos. Nag-ayos muna ako habang patuloy kong inaabangan ang pagdating ng pulis kong pinsan. Ilang minuto din lang naman ang hinintay ko bago siya dumating, kaya naman nagsimula na rin kaming maglakad papunta sa opisina nila. Siniguro ko na malayo ang agwat ko sa kanya para hindi mahalata na magkasama kami. Nang sandaling tumungtong ang paa ko sa puting tiles na tanggapan ng mga pulis, katulad ng inaasahan ay pinagtinginan ako ng mga pulis habang si Lucas ay nagkunwaring abala sa paglalakad diretso sa lamesa niya.
Anong ginagawa mo rito, Iha? Ha? Chief, gusto ko lang pong sabihin ng mga nakita ko nung gabing sinunog ang mag-ina. Iha, hindi ba sinabi ko sa iyong sarado na ang kaso na yan? Kahit magsalita ka, wala pa rin yung magagawa. Pero Chief, di na ho kaya ng konsensya ko eh. Ay, pasensya na ha. Wala nang saysay ang mga sasabihin mo. Chief, kahit pakinggan nyo lang ako, sige na. Kahit na mailabas ko lang ang bigat sa dibdib ko. Iha, Hindi na kasi ako makatulog eh. Gabi-gabi akong inuusig ng konsensya ko. Gabi-gabi ko silang napapanaginipan na sumisigaw at humihingi ng tulong. bakit hindi mo tinulungan? Natakot ako na baka ako yung isunod kong mangingialam ako. Tapos ngayon gusto mong tumestigo. Ano magagawa ng pagsasalita mo sa mga bagay na nangyari kung sarado na ang kaso? Wala ho akong pakialam. Ang gusto ko lang, maalis ang bigat sa dibdib ko. Gusto mo lang matanggal ang guilt na nararamdaman mo. Tama ba? Opo, Chief. Kung gano'n sige. Pagbibigyan kita. Halika sa opisina at doon natin pag-usapan. Pero Chief... Gusto mo ba o hindi? Gusto ko ho. Pues halika na. Mendez, sumunod ka sa amin. Ako? May iba pa bang pulis dito na Mendez ang apelido? Pasensya na ho, Chief. Huli na kayo. Hoy, Marisa, sinabi mo, bakit tayo biglang pinapasok sa opisina niya? Hindi ko rin alam eh. Basta mag-iingat ka ha. Bantayan mo ang mga lalabas sa bibig mo. Posibleng huhulihin lang niya tayo. Anong akala mo sa akin? Hindi nag-iisip ha? Pinapaalalahanan lang naman kita. Hindi mo dapat sinasabi yan. Hindi ako nagbibigay ng impormasyon sa mga outsider para sa akin. Talaga lang ha? Hindi ko akalain na close pala kayo. Hindi ho. Magkapit-bahay lang ho kami. Talaga? Parang hindi ganun ang nakikita ko sa samahan ninyo. Ay, talaga po ba? Nako, tinulungan lang ho ako ni Marisa na ayusin yung mga gamit ko sa paglipat. Kaya nakapag-usap ho kami. Mabuti naman pala at may kalapit ka na. Hindi ka na mahihirapan na makibagay. Oo nga ho, Chief Kaya malaki ho ang utang na loob ko kay Marisa. Ano nga ulit ang dahilan kung bakit ka pumunta rito, Iha? Ano? Ngayon nahihiya ka na sa akin. Hindi naman ho. Mabuti naman kung ganon. Ikwento mo na sa akin kung anong nangyari nung araw na yon. Ganito po yun. Kaibigan ko pong matalik si Ate Lucia. Pumunta po ako sa bahay nila para makipagkwentuhan. Dahil alam naman ng nanay ko na ang bahay lang nila ang pinupuntahan ko. Hindi naman po ako nagmadaling umuwi. Sa madaling salita, gabi ka na nakauwi noon. Opo, naabutan ko po yung mga taong galit na sumusugod sa bahay nila. Natatandaan mo ba ang mga itsura nila? Kung iharap ko sa iyo ang mga sumunog ng bahay ng mag-ina, makikilala mo ba sila? Madilim po kaya hindi ko po masyadong maaninag yung iba. Sus, kahit pala bukas yung kaso wala rin tayo makukuha sa statement mo. Lalo na't sinabi mong hindi mo naman sila naaninag. Pero alam ko po na sinunog sila at hindi si Ate Lucia ang sumunog sa bahay nila. Nagsisinungaling po yung witness nyo. Oo, may ebidensya ka ba? At paano natin mapapatunayan na siya ang nagsisinungaling at hindi ikaw? Wala ho akong ebidensya. Iha, sa kahit na anong kaso, matinding kailangan ang ebidensya. Kahit nagsasabi ka ng totoo pero wala kang ebidensya, wala rin yung magagawa. Hindi paniniwalaan ang mga salita mo sa kahit na anong hukuman. Pero, Chief... Napakinggan ko na ang gusto mong sabihin. Ano pa kailangan mo, Iha? Hindi ba't gusto mo lang na may nakikinig sa kwento mo? Napakinggan ko na. May kailangan ka ba? Wala ho ba kayong magagawa? Sinabi ko na sa'yo, sarado na ang kaso. Wala nang bigat ang mga salitang ilalabas mo. Lalo pa't wala rin naman yung ebidensya. Paano po kung makakuha po kami ng ebidensya? Tama na nga, Iha. Tapos na ang usaping ito. Pero Chief... Mendez, ilabas mo na nga itong bisita natin. Marami pa tayong kailangang trabahuhin. Yes, sir. Halika na. Uy, paano na? Ano yun? Anong mangyayari? May nakuha ka? Di ba wala? Ngayon nakita ka na ulit niya. Siguradong hindi ka na niya pakakawalan. Kaya mag-iingat ka palagi.
Nananakot ka ba, Lucas? Mukha bang panakot lang yung sinasabi ko? Lucas naman eh. Basta umuwi ka na. Sulitin mo na mga oras mo na kasama mo si Tia. Baka huli na yan. Sira ka talaga. Seryoso ko. Mag-iingat ka. Oo na. Mag-iingat ka rin ha. Kaya ko na sarili ko. Mas nag-aalala ko para sa'yo. Na hindi dapat kasi kaya ko naman. Ilang araw matapos akong pumunta sa presinto, ay wala namang kakaibang nangyari. Si Lucas ay nanatiling naghahanap ng mga bagay na pwedeng gamitin sa kaso. Pero kahit nakatahimikan ng bumalot sa akin, ay mas lalong hindi ako mapalagay. Hindi ko alam kung dulot ng pagkapraning ang mga bagay-bagay, pero pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin, na para bang anumang oras ay aatake at papatayin ako. Tahimik ang maghapon ko nung araw na yon, kaya naman naisipan ko ulit na dalawin ang bahay nila Ate Lucia. Saktong naabutan ko si Lucas doon na malalim ang iniisip. Ang sabi niya, doon daw siya pumupunta kapag nag-iisip tungkol sa mga kasong hawak niya. Niyaya rin niya akong pumunta sa kanila dahil may ipapakita ron siya sa akin na may kinalaman sina Ate Lucia. Uy, Lucas, hindi ako mapapakali. Gusto kong malaman ang nakita mo. Malaking bagay ang nakita ko, Marisa. Sigurado ako. Ano yun? May nakita akong lumang picture. Ha? Anong kinalaman ng lumang picture sa kaso? Sa opisina, habang naghahanap ako ng mga impormasyon, nakita ko yun. Anong picture yun? Si Mila, kasama si Mayor. Ha? Posible kayang si Mayor ang sinasabi ni Lucia na politikong ex ng nanay niya? Paano nangyari yun? At kung si Mayor nga, bakit galit na galit pa siya kay Tia Mila gayong may sarili na siyang pamilya? Bakit parang di pa rin siya makamove on? Hindi pa naman natin alam kung si Mayor nga. Hinala ko lang naman ang bagay na yon. Hinala. Wala pang kasiguruhan. Kaya nga, sinabi ko lang sa'yo dahil mas maiging alam mo ang tungkol sa bagay na yon. Ayoko namang isipin mong may tinatago akong impormasyon. Pero hindi din natin pwedeng burahin ang ideyang yun. Tama. Hindi ko akalain na madami pa palang makakalaban sa kasong to. Mabibigat na tao. Mas lalong hindi ko inaasahan na may koneksyon sila Tia Mila sa mga taong may mataas na posisyon. Sana lang talaga matapos ng bagay na to. Pero paano kung si Mayor nga yun, Lucas? Hindi sapat ang litrato para mapatunayan natin ang bagay na yan. Anong wala? Yun na nga oh. Nakakita na tayo ng picture na magkasama sila. At posibleng gawin nilang alibay na nagpa-picture lang si Mila sa kanya. At talagang pinagtatakpan niya ang mga bagay na makakasira sa pangalan niya. Sus, hindi ka na dapat magulat pa. Malaki nga ang posibilidad na si Mayor ang hinahanap natin. Pero anong motibo niya? Bakit niya ginagawa mga bagay na yun? Bakit sa dinami-dami naman ng tao, si Tia Mila pa? Kung totoo man yun, hindi ko lubos maisip na ang tinitingalang mayor ng mga taga rito ay isa palang halimaw. Sobrang mahal siya ng mga tao rito. Hindi lang basta halimaw, Lucas. Isa siyang klase na walang sinasanto, na hindi siya marunong maawa. Ano sa palagay mong dahilan kung bakit sobrang hinanakit niya kay Mila? Ano sa palagay mong magiging intensyon niya? Hindi ko rin alam. Baka hindi pa nakaka-move on? May asawa at mga anak na siya. Parang imposible naman yata ang dahilan na yan. Wala na ako ibang maisip na dahilan, Lucas. Pero isipin mo, hindi ba may kwenta naman ng mga dahilan at intensyon? Kapani-paniwala naman ang mga nabubuo nating hinala, di ba? Kung koneksyon sa mag-ina ang pinag-uusapan, tama naman ang inisip natin na may koneksyon ng mayor sa kanilang dalawa. Mukha naman silang masaya nun. Ano kaya nangyari at nabalot ng pagkamuhi si Mayor para kay Tia Mila, no? Hindi na natin siguro malalaman ang bagay na yon. Ay, anong oras na pala? Ihatid na nga kita. Para kang sira. Hindi mo na ako kailangang ihatid. Baliw ka ba? Baka nakakalimutan mo. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin ligtas. Ang tagal-tagal na nating nadinig na pinaiimbestigahan ako. Hanggang ngayon, wala pa rin naman nangyayari. Basta hindi ka dapat nagpapakasigurado. Napaka-OA mo rin talaga kahit kailan, no? Ay nako, Marisa, gusto ko lang naman na mag-ingat ka. Nag-iingat naman ako ah. Nag-iingat na ba ang tawag mo dyan? Lumalabas ka na mag-isa sa gabi? Paano kung baka salubong mo halimaw sa daan? Hindi yan. Naniniwala ako sa guardian angel ko, no? Wala na talaga ako sinabi na wala kang may sasagot, ano? Talaga dapat nag-abogado ka na lang eh. Ramdam namin ang ihip ng hangin dahil na rin sa mga puno sa paligid. Unti-unti lang akong napatigil nang madinig ang mga yabag sa aming likuran na para bang sinusundan kami.
Nagkatinginan na lamang kami ni Lucas bago tuluyang lumingon. Hukom, hindi ako makagalaw habang titig na titig sa halimaw na sumunod sa amin. May ngisi na nakaukit sa labi niya, kaya kitang-kita namin ang mahahaba at matutulis niyang ngipin. Ramdam ko ang tensyon, lalo na nang harangan ni Lucas ang pwesto ko. Kinilabutan ako nang marinig ang halakhak ng halimaw. Anong kailangan mo? Bakit mo kami sinusundan? Balita ko naghahanap kayo ng impormasyon. Paano mo nalaman ng bagay na yan? Walang imposible sa akin. Tama nga ako. Ikaw nga yan, Mayor. Bilib din ako sa tapang mo, Totoy. Matalino ka at ginagamit ang utak. Hindi basta lang nakapatong. Wala akong inuurungan, lalo pa sa isang kaso na inosente ang damay. Ha? Inosente? Sinong inosente ang tinutukoy mo, ha? Sina Tia Mila, si Ate Lucia. Ikaw ang pumatay kaya paano mo naaatim na hayaan silang magdusa sa mga bagay na ikaw ang may gawa? Nararapat lang sa kanila yon. Bagay sa kanila ang mga naranasan nila. Walang sino man ang nababagay na mapagbintangan at takuin ng kasalanan na wala silang kinalaman. Higit pa ron namatay sila dahil akala ng mga taga-baryo halimaw sila. Bakit hindi? Hayop ang tinatawag mong Tia Mila. Traidor siya. Nagawa niya akong traidorin kaya dapat lang sa kanya ang mga bagay na naranasan niya. Anong kasalanan sa iyo ni Tia Mila para maging ganito kalaki ang galit niyo sa kanila? Dahil traidor nga siya. Sa paanong paraan sila naging traidor? Nagpakasal siya at nagpabuntis sa iba habang nag-aaral ako sa syudad. Ano? Kaya nararapat sa kanyang mamatay ng walang naniniwala. Bagay lang sa kanya yon. Hindi pa rin tama ang ginawa mo. Sino ka para pangaralan ako, ha? Bata ka lang, kaya siguro ay mababaw lang para sa'yo ang kwento ko. Kahit anong kasalanan sa iyo ng tao, wala kang karapatan na gawing miserable ang buhay nila. Alam mo bang, simula nung napagbintangan silang pumapatay, halos wala nang gusto makipag-usap sa kanila? Ni hindi na sila makabili ng pagkain sa palengke. Tinuring silang persona non grata ng buong baryo kahit wala naman silang ginagawang masama. Ang tanging ginusto lang nila makatulong. Sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa mga hirap na pinagdaanan nila? Ginusto ko ang bagay na yon. Dahil wala kang konsensya. Kaya siguro hindi ka pinili ni Tia Mila dahil sa ugali mong yan. Kaya sigurado ako, kung malalaman kong ganyan kasama ang ugali ng nobyo ko, magpapatali na lang din ako sa iba. Manahimik ka! Bakit? May masama ba akong sinabi? Sinabi ng manahimik ka! Wala kang alam! Ibinigay ko sa kanya ang lahat pero nagawa niya pa rin akong traidorin. Sino bang magmamahal sa demonyong katulad mo, ha? Hindi ko napaghandaan ang galit na pagsugod sa amin ng aswang. Napakabilis ng kanyang mga galaw na halos di namin kayang sundan kaya naman hindi na ako nagulat nang walang kahirap-hirap niya akong nahuli. Isang kamay lang niya ang may hawak sa leeg ko pero nakaya niya akong iangat sa lupa. Hukom, halos matawag ko na ang lahat ng santong kilala ko nang unti-unting nanlabo ang paningin ko dahil sa kanyang pagkakasakal. Sinubukan ko pang alisin ang kanyang kamay ngunit hindi rin naging maganda ang resulta. Naramdaman ko na lang ang dugong umagos sa leeg ko. Marahil ay dahil sa mahahaba niyang kuko. Kahit na nanginginig ako sa takot ng mga oras na yun, ay hindi ko yun pinakita sa kanya. Buong tapang kong nilabanan ang nanlilisik niyang mata. Iniwan ka at niloko ni Tia Mila dahil hindi kanya kayang pakisamahan. Dahil halimaw ka! Halimaw ang katulad mo! Manahimik ka! Bakit? Masakit bang madinig ang katotohanan, ha? Walang kabuluhan ang sinasabi mo, bata! Ito lang naman ang kaya mong gawin, di ba? Ang patahimikin ng mga kumakalaban sa'yo. Pakawalan mong pinsan ko! Napakasama mo, demonyo ka! Narito ka pa rin pala. Akala ko tumakas ka na, tumakbo. Hindi ko ugaling tumakas sa tumakbo, Mayor. Hindi ako duwag na katulad mo. Duwag? Hindi ako duwag, bata. Ha, talaga? Anong tawag mo dyan sa ginagawa mo kung ganon? Katapangan? Wala naman akong ginagawa. Anong walang ginagawa? Kalukuhan. Hindi ka mamahalin ng mga tao. Mayor ako! Mahal ako ng mga tao.
Kung mapatay kita ngayon, sigurado kung ikaw pa ang sisisihin nila at hahanapan ng butas. Dahil binulag mo sila sa pagkatao mong huwad. Huwad? Hindi ko nakasalanan kung bobo sila at madaling mapaniwala. Sa tingin mo ba, mamahalin ka pa ng mga tao kapag nalaman nilang ikaw ang pumapatay? Kapag nalaman, Oo, kapag nalaman nila kung ano ka talaga. walang makakaalam dahil wala namang makakaligtas sa inyong dalawa. Walang mabubuhay sa inyo dahil uubusin ko lahat ng taong balak akong pabagsakin. Tumigil ka kung ayaw mong pagsisiyan ng lahat ng to. Kailanman ay hindi ako magsisisi sa ginagawa ko, bata. Kung papatayin mo siya, lalabas ang lahat. May kopya kami ng mga ebidensya. Naramdaman ko ang tuluyang panlansi niya sa leeg ko. Mas dumoble ang lakas ng tibok ng dibdib ko bago ko unti-unting naramdaman ang panlalabo ng mga mata dulot ng kawalan ng hangin noong mga oras na yon. Akala ko noong mga oras na yon ay katapusan ko na hanggang sa naramdaman ko ang bahagyang pagluwag sa kanyang kamay na nagsasakal sa akin. Bigla niya akong binitawan at binagsak sa lupa. Bumagsak ako sa putik habang habol-habol ang hininga. Anong ebidensya? Mga litrato, mga dokumento, at ang totoo tungkol sa inyo ni Mila Hernandez. Panakot lang yan. Sa tingin mo ba ay paniniwalaan ka nila? Anong halaga ng mga salita ng isang baguhan at bagitong destino na pulis? Hindi nila kailanman pipiliin ang mga salita mo laban sa akin. Talaga? Pero bakit parang natatakot ka? Sa tono ng boses mo, parang anong oras, tatakbo ka na. Masyado kang mayabang. Hindi ako nagyayabang. Nagsasabi lang ako ng totoo. Akala niyo ba hindi ko kayang burahin ang lahat ng pinagyayabang niyong ebidensya? Napakadali lang para sa akin gawin ang bagay na yun. Baka nakakalimutan mo. Hawak ko ang kapangyarihan sa bayang ito. Kahit ilang beses mong burahin ang mga ebidensya, lulutang at lulutang pa rin ang mga bagay na pinipilit mong itago. Walang lihim ang di nabubunyag. Sa tagal ko nang ginagawa ang pagpatay, wala namang nangyari. Kung di pa namatay si Mila, ay wala namang manglalakas loob na imbestigahan ang mga pagpatay. Wala kang konsensya. Marahil ay tama ka. Wala akong puso at konsensya. Gusto mo bang subukan kung gaano ko kawalang puso? Manahimik ka! Hindi ko hinihingi ang opinyon mo, kaya ikaw ang manahimik. Sagutin mo nga ako. Ano bang dahilan kung bakit galit na galit ka sa mag-ina, ha? Imposibleng dahil lang yun sa mga sinasabi mong kasalanan ni Mila sa'yo. Wala kang karapatan para tanungin ako. Ni wala kang karapatan na kausapin ako dahil higit na mataas ako sa'yo. Hindi na ako nagulat. Mas magugulat siguro ako kung pakikinggan mo ang mga salita na galing sa mas mababang uri ng tao, hindi ba? Ganyan naman kayo eh. Walang silbi sa inyo ang mga salita namin dahil sabi nyo nga, wala kaming kwenta at nararapat lang sa amin ang mga bagay-bagay na ginagawa mo bilang parusa. Marunong ka rin naman palang umintindi kahit papano. Pero may nakakalimutan ka, Mayor. Ang mga bagay na maliliit ang siyang makakapuwing. Huwag kang mag-alala. Pupulbusin ko na ang lahat bago pa ako mapuwing. Sana nga ay matupad ang mga gusto mo. Sana nga, dahil wala na kayong lalabasan. Marisa, ngayon na. Oo, sumabay ka sa akin. Pagbilang ko ng 3, sabay tayong tatakbo. Sige. 1, 2, 3. Sa isang iglap, hinablot ni Lucas ang braso ko at tinulak ako papalayo. Kasabay noon, may sinindihan siyang paputok at saka inihagis sa paanan ng halimaw. Nagulat ang halimaw sa malakas na pagsabog. Ginamit namin ang pagkakataon na yun para makatakas. Kahit nahihilo at nanlalambot pa ang katawan ko, pinilit kong tumakbo. Dumulas ang paa ko sa putik. Sumabit ang damit ko sa tuyong sanga na nakalapag sa lupa. Pero hindi ako huminto. Hawak-hawak ni Lucas ang kamay ko. Hinihila niya ako palayo. Dinig na dinig pa rin namin mula sa likuran ang mabibigat na yabag ng halimaw.
Kahit hindi ko siya nakikita, ay ramdam ko ang galit sa bawat hakbang na ginagawa niya papalapit sa amin. Pumasok kami sa masukal na bahagi ng kakahuyan. Madilim na, halos wala ng liwanag ng buwan. Mas humigpit ang hawak ko sa braso ng aking pinsan dahil dumoble na ang kaba at takot ko. Paano ka nagkaroon ng paputok sa bulsa mo? Yun ba? Nakuha ko yun sa mga bata sa kalsada kanina. Nakalimutan kong isurrender. Ipinagbabawal na kasi yun. Tsaka isang piraso lang naman yun eh. Lucas, parang hindi ko na kaya. Napapagod na ako eh. Kaya mo, huwag kang lilingon. Hindi kayo makakatakas. Kahit saan kayo magtago, makikita at makikita ko kayo. Sige lang, natutuwa akong panoorin kayo. Para kayong mga daga na desperadong tumakas sa kamatayan na hatid ng pusa. Marisa, dito! Lucas, mabubuhay pa ba tayo? Kailangan nating makatakas ngayon sa kanya. Kailan kaya siya titigil? Sigurado akong mapapagod din siya sa paghahanap sa atin. Lumabas na kayo! Kahit saan kayo pumunta, pagkatapos ng gabing ito ay susundan ko pa rin kayo. Hindi pa tayo tapos! Unti-unti lumayo ang tunog ng mga yabag niya hanggang sa tuluyang nawala. Halos mapaupo ako dahil sa pagod at takot. Dinig ko rin sa aking tabi ang paghugot ng malalim na hininga ng pinsan ko. Kailangan na nating umuwi. Baka sila lolang balikan niya. Hindi pwedeng mangyari yun, kaya halika na. Tara. Bilisan mo na dyan. Grabe, hindi ko pa rin nakalain na mabubuhay tayo. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo humihinga. Lucas, ayoko pang mamatay. O sa tingin mo sa akin, gusto na mamatay? Ano nang gagawin natin ngayon? Magpakatatag. Tumakbo at tumakas. Yun lang? Bakit? Kaya mo bang talunin yung aswang na halimaw na yon? Wala tayong magagawa kung hindi ang tumakbo dahil ayaw man nating aminin. Higit na mas malakas siya kaysa sa atin. Marisa. Ha? Teka, ano yun? Naririnig mo ba yun? May tenga ako, Marisa. Malamang naririnig ko kung ano yung naririnig mo. Sino yun? Marisa. Ha? Ate Lucia, ikaw ba yan? Pero paanong... Akala ko patay ka na. Kasama si Tia Mila sa bahay niyo. Paanong... Pinatakas ako ni nanay. Si Tia, buhay rin ba siya? Ako lang ang nakaligtas. Sandali ha. Hindi ko maintindihan eh. Paanong buhay ka? 2 bangkay nakita ako sa bahay ninyo. Gumamit kayo ng ibang tao? Hindi namin gustong gawin ng bagay na yon. Sino yung nakita naming kasama ng katawan ng nanay mo? Huling biktima ni Rocco. Pinatay siya malapit sa bahay namin. Para si nanay ang masisi sa mga bagay-bagay, katulad ng pagpatay, kaya binalak niyang siya lang ang maglibing para wala na rin kumalat na balita tungkol doon. Pero mali yung ginawa niyo. Parang pinatunayan ninyo na kayo nga ang may kasalanan sa mga nangyayari. Sana sumuko na lang kayo at pinaalam sa mga pulis ang nangyari. At ano? Patuloy kaming tingnan bilang sumpa ng baryong ito na para bang halimaw sa paningin nila. Gusto lang naman namin na mabuhay ng tahimik, pero bakit ang hirap abutin ng bagay na yon? At ano? Pinatay nila ang nanay ko. Namatayan ako ng nanay dahil sa isang bagay na wala naman kaming kinalaman. Pasensya na. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Ayoko na ng gulo. Anong balak mo, Ate Lucia? Tatapusin kong sinimulan niya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Gaya ng pagtulak niya sa mga taga-baryo para patayin kami. Alam mong umpisa pa lang siya nang halimaw. Kaya iniwan siya ni nanay. Dahil nalaman ni nanay na halimaw siya. Na demonyo siya. Hindi namin alam ang gagawin ngayon eh. Sigurado akong babalikan kami nung walang yang yun. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko kayo. Paano mo gagawin yun? Ang alam ko lang, kailangan nang matapos ang kademonyohan niya. Masyado nang malalim ang gabi. Ang mabuti pa ay umuwi na tayo. Saan ka tumutuloy ngayon, Ate Lucia? May matutuluyan ka ba? Wala eh. Saan ka tumuloy kung ganun? Maayos ba ang tinuluyan mo? Ayoko na lang pag-usapan. Pwede ba yun? Kung dun ka na lang muna sa amin. Pero hindi ba nakakahiya? Naku, kilala ka naman ng nanay, hindi ka na dapat mahiya. Talaga? Oo naman, sigurado akong matutuwa si nanay kapag nakita kang buhay. Hukom, hindi pa rin ako makapaniwala na buhay si Ate Lucia. Alam kong ganun din si Lucas na tahimik lang din na nakasunod sa amin. Ilang minuto bago kami nakarating sa bahay at gaya ng inaasahan ay maging si nanay ay tuwang-tuwa na makita si Ate Lucia.
Dali-dali niyang pinapasok sa loob ng bahay namin. Hindi na rin nagtagal pa si Lucas at umuwi na sa kanila. Sabay-sabay kami naghapunan ng gabing yun bago kami tuluyang nagpahinga. Wala kaming ekstrang kwarto, kaya naman sa kwarto ko na lang din pinatulog si Ate Lucia. Tahimik ang gabi, walang nagsasalita sa aming dalawa habang parehas kaming nakatitig lang sa kisame. Ate Lucia? Ano yun? Gusto ko lang humingi ng tawa dahil hindi ko kayo natulungan nung gabing yun. Alam mong hindi kita sinisisi, Marisa. Pero sinisisi ko ang sarili ko. Wala kang kasalanan doon. Hindi ko kasi kayo natulungan. Kung sana naging matapang lang ako na pigilan sila, di mangyayari ang bagay na to. Hindi mamamatay si Tia Mila. Lahat tayo nakakaramdam ng takot, Marisa. Hindi kita sinisisi dahil alam ko kung kanino ko dapat ibuhos ang lahat ng galit ko. At hindi yun sa'yo. Araw-araw kasi akong kinakain ng konsensya ko, ate. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan ng lahat. Ang totoo nating kalaban na yung demonyong yun. Yung demonyong lumason sa isip ng mga kababaryo natin para paghinalaan kami ni nanay. Napakasama talaga niya. Ni hindi ko siya nakitaan ng konsensya habang kausap ko siya. Wala siyang puso. Hindi siya marunong magmahal. Pero mukhang minahal niya si Tia Mila. Obsesyon ang tawag doon, hindi pagmamahal. Kaya nung nagpakasal sa iba si nanay, naghalit siya. At sinira niya ang pangalan ng babaeng sinasabi niyang mahal niya. Ate Lucia, anong plano mo ngayon? Kagaya ng ginagawa mo. Hahanap ako ng bagay na magpapatunay na inosente kami ni nanay. Aalis ka ba bukas? Oo. May kikitain ako bukas. Sino yun? Tungkol saan? Tungkol sa kung paanong nagsimula ang lahat. Kung paanong napalitan ng galit ang obsesyon niya sa nanay ko. Ha? Sino? Kaibigan ni nanay na nakasaksi ng pagmamahalan nila. Pero hindi ba delikado? Paano kung madamay pa siya? Malapit siyang kaibigan ng mayor. Sigurado kung may alam siya kung paano pahihintuin ng demonyong yun. Gusto mo bang samahan kita? At paano ka nakakasiguro na pakikinggan ni Rocco ang kaibigan na sinasabi mo? Demonyo siya. Wala siyang pakikinggan kundi ang sarili niya. Gusto kong gawin to ng mag-isa. Walang masama kung susubukan natin. Sigurado ka ba, Ate Lucia, na kaya mo? Kaya ko to, Marisa. Malapit na tayong matapos. Sisiguruhin kong hindi tayo ang malalagasan. Hindi ako papayag na mauwi sa wala ang pagkamatay ng nanay ko. Pagbabayarin ko siya sa kahit na anong paraan. Ate Lucia, mag-iingat ka ha? Palagi naman. Hindi pa ako pwedeng mamatay, kaya dapat mas mag-ingat kayo ha? Pero paano kung mauna siya makarating sa'yo? Paano kung alam niyang balak mo? Hindi niya alam ang kikitain ko. At kung alam man niya, handa na ako doon. Hindi ko alam kung lakas ng loob ba yan o galit. Pareho, Marisa. Kailangan ko ng pareho para matapos ito. Marisa, kung sakaling hindi ako makabalik agad, ate, wag! Makinig ka muna. Kung hindi ako makabalik, ipangako mo sa akin na ibibigay mo ang hustisyang para sa nanay ko. Nalalaban ka para sa hustisya niya. Pakiusap. Ipangako mo ha? Ate, hindi ka mamamatay. Ipangako mo sa akin, Marisa. Pangako, Ate Lucia. Pero hindi ka pwedeng mamatay ha? Hindi natin sigurado ang buhay. Tuso si Rocco, kaya alam kong may tinatago pa siyang kasamaan sa kanya. Babalik ka, ate. Kailangan mong bumalik ng buhay. Sabay nating ibibigay kay Tia Mila ang hustisya. Hindi pa ako pwedeng mamatay, Marisa. Marami pa akong hindi nagagawa. Sige na, matulog ka na. Mahaba ang bukas. Napagod din kami sa pag-uusap, kaya dinalaw na rin kami ng antok. Nagising na lang din ako kinabukasan na wala na si Ate Lucia sa tabi ko. Akala ko'y umalis na siya, pero nakita ko siya sa kusina, kasama si Nanay at Lucas. Kumakain na sila ng almusal, kaya lumapit na rin ako sa kanila. Nang matapos kaming kumain, ay nagpaalam na rin si Ate Lucia na aalis dahil may kailangang asikasuhin. Si Lucas naman ay pumasok na sa trabaho habang ako ay nanatili sa bahay buong maghapon. Dahil sa sobrang buryo ay minabuti kong lumabas muna. Saktong naabutan ko si Lucas na kabababa lang ng tricycle.
Napansin niya yata na di maipinta ang mukha ko, kaya naman lumapit siya sa akin. Hoy, anong problema? Wala po ba si Lucia? Mukha ba nandito na? Obvious naman na wala pa, Lucas. O bakit nandito ka sa labas? Pumasok ka na sa loob. Kumusta ba? May nakuha ka bang bago? Alam na natin na si Mayor ang halimaw. Hindi na siguro kailangan pa ng ibang ebidensya. Sira ka ba? Bakit? Sa tingin mo ba maniniwala sa atin ng tao kung bigla-bigla na lang nating sasabihin na yung minamahal nilang mayor ang may kagagawa ng mga kaguluhan dito sa baryo? Mga panatiko pa naman ang mga kabaryo natin. Masyado silang bilib sa mga plataforma kuno ng mayor nila. Kaya nga kailangan natin ng ebidensya. Anong ebidensya? Chief, Hanga ako sa'yo, bata. Pero hindi ka marunong makinig. bakit niyo pinoprotekta ng halimaw, Chief? Demonyo yun! Kailangan malaman ng mga tao ang totoo. Hangal! Sa tingin mo ba talaga ay may pakialam ang mga taga rito tungkol sa kung sino ang tunay na halimaw? Ang mahalaga sa kanila, ang mga nakikita nila at ang kabutihan ng mayor sa baryo natin. Dahil binulag niyo sila. Hindi nila alam na demonyo ka at hayop ang politikong sinasamba nila. Mayor, ano ang gusto niyong gawin natin sa kanila? Nasa harapan kayo ng bahay namin. Hindi ba kayo natatakot? Wala namang makakakita, iha. Huwag kang mag-alala. Walang lihim ang hindi nabubunyag. Kaya huwag kayong pakasiguro na hindi malalaman ng mga taga rito ang tinatago niyong sekreto. Hay, bata ka pa nga. Hindi mo pa alam na kayang tapalan ng pera ang lahat. Kahit gaano man kalaki o kalit na sikreto, ay madali lang maililihim ng habang buhay. Kaya madali rin para sa'yo na magbayad ng pasyente kuno na magpapatingin sa mag-ina, hindi ba? Magaling! Pinahanga mo ko, Mendez. Sa loob ng ilang araw ay nalaman mo na ang bagay na yan. Ano bang klaseng tao ka? Anong klaseng mayor ka? Sinasangkalan mo ang buhay ng mga taong dapat pinagsisilbihan mo dahil lang pakiramdam mo ay trinidor ka. Napakasama mo! Dahil kaya kong paikutin ang batas. Ang mga tao, kayo. Hindi lahat ng tao singtanga ng mga nakakasalamuha mo. Bata, hindi na ako natutuwa sa mga lumalabas sa bibig mo. Dahil alam mong totoo. 'Di ba? Kita ko ang pag-angat ng sulok ng labi ni Mayor bago ko nakita ang aking sarili na hawak naman niya sa leeg. Dinig ko ang sigaw ni Lucas. Galit na galit, pero tiningnan ko ang kanyang kinatatayuan ay hawak pa rin siya ng kanilang hepe. Pinipigilan ang tangkang paglapit sa amin. Galit kong tiningnan sa mata ang halimaw naming mayor. Hindi na ako takot sa nanlilisik ng mga mata. Hukom, hindi pa ako nasiyahan at nagawa ko pa siyang duraan sa kanyang muka na mas lalong nagpapoy ng galit niya. Buong lakas niya ako hinagis at ramdam ko agad ang sakit ng katawan nang tumama ako sa malaking ugat ng puno na nasa aming bakuran. Napasigaw ako, kaya naman hindi na ako nagulat nang biglang lumabas si nanay sa aming bahay. Bumaling ang halimaw sa aking ina. Nagkatinginan kami ng pinsan ko nang sandaling humakbang papalapit si Mayor sa nanay ko. Walang seremonyang sinunggaban niya ng kalmot si nanay. Pagkatapos ay walang sawang sinasaksak gamit ang kanyang mahahabang kuko. Nanlambot ako at natulala sa nakita ko. Hindi ako makasigaw noong oras na yon. Ilang segundo bago ako nablangko hanggang sa kumawala na ang galit ko. Nay! Walang iya ka talaga! Titiwan mo ko, Chief! Dapat lang sa amin kakakampi! Kung nasa ng pakinabang ay dun din ako. Pera lang talaga ang lahat para sa'yo. Walang hindi nasasagot ng pera, bata. Wala kang pinagkaiba sa halimaw mong amo. Hindi ako halimaw. Ang pagiging bulag sa mga gawaing ginagawa niya, halimaw ka na rin. Mga walang iya kayo! Oh, nasa ng sinasabi mong tapang, iha? Bakit parang hindi ko maramdaman? Papatayin kita! Sisiguruhin ko yon! At sa tingin mo ay kaya mo ko? Sa ginawa mo sa nanay ko, kakayanin ko! Napakatapang pero walang laban. Walang kwenta. Tumahimik ka! Tingnan mong sarili mo. Galit, sugatan, at wala ka nang magagawa. Wala kang laban sa akin, bata! Hukom, akala ko ay doon na magtatapos ang lahat. Sa bakuran mismo ng bahay namin, sa harap ng dugo ang katawan ng aking ina.
Pero bago pa tuluyang maipagdiwang ng halimaw ang kanyang ginawa, may isang tinig na umalingaw sa di kalayuan. Napalingon kami. Sa bungad ng aming bakuran, nakatayo si Ate Lucia. Seryoso siyang nakatitig sa amin. Sa likuran niya ay ilang mga kalalakihan kasama niya. Nasa unahan nila ang isang lalaking may edad na pero matikas ang tindig at seryoso ang mga mata. Lucia? Sino yung mga kasama mo? Si Tio Roy, kaibigan ni Nanay. Isa siyang albularyo. Kasama niya ang ilang mga manunugis. Tapos na ang paglalaro mo, Rocco. Ihinto mo na ito kung ako sa'yo. Ikaw? Buhay ka pa rin pala. At bakit ako hihinto sa bagay na nagbibigay libang sa akin? Hindi mo ko napatay noon. At hindi mo rin kami mapapatahimik ngayon. Libangan? Libangan para sa'yo ang pumatay at paglaruan ng buhay ng iba? Wala kayong pakialam sa gusto kong gawin. Ako ang mayor ng bayan na ito, kaya ako ang masusunod. Batas ang mga salita ko. Mahal ako ng mga tao. Mahal ka lang nila dahil akala nila totoo ang pinapakita mong kabutihan. Sa oras na malaman nila na demonyo ka, tatalikuran ka rin nila kagaya ng pagtalikod sa'yo ng nanay ko. Manahimik ka. Bakit? Ayaw mong marinig ang katotohanan? Tinalikuran ka ng nanay ko dahil demonyo ka. Dahil halimaw ka. Yon ang totoo. Marisa, ayos ka lang? Lucas, si nanay. Wala na si nanay. Tatagan mo loob mo. Hindi gugustuhin ni Tia na umiyak ka at maging mahina. Nanay ko yun, Lucas. Siguro naman may karapatan akong iyakan siya, di ba? Ay, nakakaawa. Kahit anong pag-iyak mo ay hindi na maibabalik ang nanay mo. Manahimik ka! Humalakhak si Mayor bago unti-unting nagbago ng anyo. Mas humaba ang kanyang mga pangil, nabalot ng buhok ang kanyang buong katawan. Mas lalong tumikas ang kanyang katawan habang ang buhok ay nanatiling puti. Humaba ang kanyang mga kuko. Nakatutok na sa kanya ang mga sandata ng mga kasama ni Ate Lucia. Para bang anumang oras ay handa silang umatake sa halimaw. Mas lalong naging agresibo si Mayor. Ang kanyang paggalaw ay naging mabilis. Hukom, sa isang iglap ay sumugod siya sa kinatatayuan namin. Halos napaluhod ako sa pinaghalong takot at kaba. Pero hindi ko yun ininda. Mas inisip kong ipaghigandi si nanay. Akala niyo ba ay kaya niyo akong pigilan? Kahit ubusin niyo pa ang lakas ninyo sa akin, hindi kayo mananalo. Marisa, lumayo ka! Hindi ko siya hayaan. Susubukan mo. Huwag kang maging pabibo. Hindi ka makakalapit, Rocco! Tumalon ng aswang at isa-isa niya kaming inatake. Ang bawat galaw niya ay puno ng panganib. Ang bawat ungol ay parang kulog na dumadagundong. Umatake na rin ang mga kalalakihan ng sabay-sabay gamit ang kanilang mga itak at latigo. Napaatras naman ang aswang, ngunit hindi bumagsak. Mas lalo lang niyang pinatindi ang galit. Umikot siya sa paligid at hinabol kaming lahat. Pinanood ni Lucas ang halimaw para mapalayo sa amin. Habang sinusubukan naming lumikas, nakita ko si Lucia na mabilis na nagtago sa puno. Hawak ang isang maliit na kutsilyo at bakas sa muka na sorpresang aatakihin ng aswang. Unti-unti, bumabagal ang galaw ng halimaw dahil hinahanap kami. Kanya-kanya kasi kami ng tago sa mga puno at damuhan. Dito ka, aswang! Napapaligiran ka na! Siguraduhin ninyong mapapatay ninyo ako. Dahil kapag nabuhay ako, kayo naman ang mamamatay. Kayo ang papatayin ko! Huwag kang mag-alala. Huling araw mo na. Ha? Ano to? Bakit biglang may lambat na sumilo sa akin? Jan! Ano ba? Inutil ka ba? Tulungan mo ako makawala rito! Hindi. Tulungan mo ako makawala rito! Sa oras na tulungan ka niya, pinatunayan lang niyang hindi siya karapat-dapat sa lisensyang meron siya. Huwag ka nang umaasa pa, Rocco. Hayop ka! Traitor! Hindi niyo pa rin ako mapipigilan! Ngunit sa isang iglap, nakita namin na papalapit ang mga lalaking kasama ni Ate Lucia at sabay-sabay nilang inatake ang aswang. Napaluhod ito sa lupa dahil hindi na makalaban, nanginginig at pilit na kumakawala. Bakas na ang panghihina sa aswang pero pinipilit pa rin tumayo kahit bumibigay na ang katawan.
Ha? Hindi. Hindi pa. Hindi pa tapos! Tapos na, Mayor. Hindi ka na makakasakit pa ng kahit sino. Hindi! Kailanman ay hindi niyo ako matatalo! Wala na. Katapusan mo na. Humingi ka na lang ng tawad sa mga pinatay mo kapag nagkita-kita kayo. Yun ay kung mapatawad ka nila. Ha? Halimaw ka! Mana ka talaga sa nanay mo! Anak niya ako. Natural lang ang bagay na yun. Sa wakas, ang halimaw na minsang nanakot sa amin na nagpakitang tao ay tuluyan ng natalo. Nalagutan siya ng hininga matapos barilin sunod-sunod ni Hepe at Lucas. Hindi lang siya sa lakas natalo, kundi sa katotohanang hindi niya kayang itago ang sarili sa likod ng kapangyarihan at pera. Natapos ang gabing yun nang walang nakakaalam ng tunay na nangyari sa mayor. Tikom ang mga bibig namin. Biglaan din ang pagkawala ni Hepe. Wala nang nakakaalam kung nasan siya. Marahil ay nagtatago na dahil nahawakan na ng provincial police ang kaso. Hindi rin kasi naitago ang pagkamatay ng mayor dahil kumalat sa baryo ang balita nang matagpuan ang katawan niya sa gubat na halos hindi na makilala ang itsura. Habang sinusulat ko ang liham na ito, Hukom, ay napaisip ako sa nangyari kay Mayor at kay Tia Mila na ang masaya nilang pagsasama ay nauwi sa obsesyon hanggang sa naging galit. Hindi lahat ng pagmamahal ay natatapos sa isang masayang kasalanan. Minsan nagtatapos din yun ng madugo. Lalo na at hindi parehas ang desisyon ng dalawang tao kung ano ang daan na gusto nilang tahakin. Maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa kwento ko. Hukom, Your Honors, God bless po sa inyong lahat at sa inyong channel.